Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Evelyn, 25 years old, at nakatira sa Bulacan. 20 years old ako nang maganap ang lahat. Mayroon kasing tindahan si Mama Leia, at iyon din ang pinagkukuhanan namin ng pagkain sa araw-araw. Maliit lang iyon na sari-sari store sa tapat ng bahay namin. Pero malaking tulong na para maitawid kami sa pang-araw-araw na gastusin. Simula bata pa ako, nakamulatan ko ng pagtitinda ni Mama. Mula umaga hanggang gabi, halos hindi na siya nagpapahinga para lang may pagkain kami. Dahil doon, pusong utang sa 5-6. Pero dahil sa nag-aaral ako sa isang private school, ay hindi na sapat ang kinikita ng tindahan. Lumalaki na kasi ang gastusin ko sa tuition, projects, uniforms, at iba pang bayarin sa school. Minsan pa nga, nahihiya na ako kapag may collection sa classroom. Dahil alam kong hirap na sina mama at papa. Kahit simpleng ulam, tinitipid na rin namin para lang may maipambayad sa matrikula ko. Ma, huwag ka nang umutang kay Aldrin. Malaki yung tubo niyan eh. Sagot ko. Kita ko kasi kung paano halos araw-araw na lang may naniningil sa bahay. Hindi pa man nakakabayad sa isa, may panibago na namang interes na nadadagdag. Kung hindi ako uutang, paano ka makakapag-exam? 2 taon na lang makakapagtapos ka na. Makakakuha ka ng magandang trabaho. At huwag ka na gumaya sa amin ng papa mo. Paliwanag ni mama sa akin. Nanggigilid pang luha niya habang nagsasalita. Ramdam ko yung takot niya na baka matulad din ako sa kanila na hindi nakapagtapos at habang buhay na lang naghihirap. Mag-part-time muna ako sa fast food. Sagot ko. Gusto ko sanang makatulong kahit papaano. Marami naman akong kaklase na working student din. Kaya naisip kong kaya ko rin. Hay nako, tigil-tigilan mo yan. Mag-aral ka. Ayun lang hiling namin. Mahigpit niyang sagot habang inaayos ang mga paninda sa estante. Kahit pagod na pagod siya, pilit pa rin siyang lumalaban para sa akin. Miss Jamie, wala na akong nagawa kung hindi sundin si Mama. Nangutang nga siya kay Aldrin na sobrang laki ng interes. Konti na lang, papantay na sa kalahati ang interes sa inutang namin. Kada linggo, halos interes lang nababayaran nila. Minsan pa nga kahit walang bentang tindahan, napipilitan silang manghiram ulit para lang may maibayad. Okay naman sana, nakakaraos kami, nakakahulog naman sila. Pero mayroon kasing nangyari na hindi maganda. Nagkaroon ng sunog sa lugar namin. At yung tindahan, nadamay. Hindi ko makakalimutan yung gabing iyon. Madaling araw nang may sumigaw ng, "Sunog! Sunog!" Bigla kaming nagising at nagkagulong buong barangay. Nakita ko na lang na mabilis nang kumakalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Halos wala kaming naisalba kundi ilang damit at mahalagang gamit. Yung tindahan ni Mama na ilang taon naming pinaghirapan. Nilamon ng apoy sa loob lang ng ilang minuto. Nalugmog ang magulang ko. Doon namin kinukuha ang lahat. Pero sa isang iglap, nawala na lahat. Halos hindi makapagsalita si Papa habang nakatingin sa abo ng tindahan. Si Mama naman, tahimik lang. Pero kita ko sa mga mata niya yung sobrang sakit at panghihinayang. Pakiramdam ko noon, gumuho rin ang mga pangarap namin kasama ng tindahan na nasunog. Ayoko nang makita na umiiyak sila dahil sa nangyari. Kaya nagdesisyon ako na tumigil na muna. Alam kong hindi na nila kakayanin pang pag-aralin ako habang nagsisimula ulit kami. Ma, yung parents ng kaklase ko, kailangan nila ng maid. Papasok muna ako ha. Itutuloy ko na lang next year yung pag-aaral ko pag nakabawi na tayo. Saad ko, kahit masakit para sa akin, handa akong isakripisyo munang pag-aaral ko para makatulong sa pamilya namin. Hindi.
Ituloy mong pag-aaral mo. Konti na lang oh. Makakatapos ka na sa pag-aaral. Sagot niya sa akin. Halos pakiusap ng tono niya na para bang ayaw niyang masayang lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Pero, basta't magtapos ka. Mangungutang ulit ako ng puhunan. Sagot niya sa akin. Kahit alam kong pagod na siya, pilit pa rin siyang naghahanap ng paraan. Wala na naman akong nagawa, Miss Jamie. Hanggang sa nakilala niya yung Bombay na si Jake. Nasa edad 46 na ito at laging nagpapautang dito. Nakamotor siya, pero mayroon din naman itong itsura. Fit din ng katawan, ibang-iba sa mga Bombay na nakikita sa kalsada. Nagulat ako kay mama dahil 100,000 inutang niya. Kinabahan ako dahil paano niya iyon mababayaran? Konti nga lang yung kita ng tindahan. Sa totoo lang, kahit nakabangon kami matapos ang sunog, hirap pa rin kami. Yung mga paninda namin, kakaunti pa lang at karamihan ng kinikita ay diretso agad sa pambayad ng utang at interes. Madalas pa nga, halos wala nang natitira para sa pang-araw-araw naming gastusin. Nakabangon naman kami, pero ang kinikita ng tindahan, sa utang lang din napupunta. Kada umaga, maaga nang nagbubukas si mama para makabenta kahit papaano. Pero kahit anong sipag niya, parang kulang pa rin. Habang tumatagal, lalo akong naaawa sa kanya. Dahil kitang-kita ko kung paano siya namamayad sa kakaisip. Gusto mo bang sumabay? Punta ako sa bahay niyo para maningil. Offer ni Jake sa akin. Nasa tapat ako noon ng tindahan at bumibili ng yelo nang huminto siya gamit ang motor niya. Nakasuot siya ng pitted na polo at maong. At gaya ng dati, maayos siyang manamit. Hindi siya mukhang nakakatakot, gaya ng ibang maniningil na nakikita ko noon. Sa halip, parang lagi pa siyang kalmado at palabiro. Wag na, nagtatago nga si mama sa'yo kasi naniningil ka. Sagot ko, napailing pa ako habang natatawa ng kaunti. Pero totoo naman yun. Kapag alam ni mama na maniningil si Jake, minsan nagpapasabi pa siya na wala siya sa bahay dahil wala talaga kaming maibabayad. Pero seryoso yun. Walang pambayad si mama ngayon. Kahit barya, halos kinakapos kami. Ang laman lang ng kahan noon ay sapat para sa pambili ng panibagong paninda at pagkain namin sa maghapon. Palabiro ka talaga, sagot niya sa akin. Napangiti pa siya habang nakatingin sa akin na parang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Huwag mo muna singilin si mama ngayon. Wala pa yung benta. Saka, mayroon akong exam eh. Need ko magbayad sa school. Please. Pakyut kong saad. Inartehan ko pa siya ng kaunti dahil alam kong medyo malambot siya kapag akong nakikiusap. Sa totoo lang, desperado na rin ako noon dahil ayokong mapahiya na naman sa school dahil sa kulang na bayarin. Okay, buti na lang maganda ka. Pero bukas maniningil ako ha. Sagot niya sa akin. The best ka talaga. Sagot ko. Napatawa pa ako habang nakahinga ng maluwag. Kahit isang araw lang napalugit. Malaking bagay na iyon para sa amin. Sinabi ko kay mama yon at para siyang nakahinga ng maluwag. Dahil si Aldrin munang huhulugan niya ngayon. Agad siyang napaupo sa monoblock chair namin at napapikit sandali. Parang nabawasan kahit papaano yung mabigat na dinadala niya. Minsan pag ako nagbabantay sa tindahan, lagi kong nakakabiruan si Jake. Kapag dumadaan siya para maningil, hindi niya agad ginagawa yung pakay niya. Nauupo pa siya minsan sa harap ng tindahan habang umiinom ng soft drinks at kinakausap ako tungkol sa school o kaya sa buhay. Kumusta exam? Tanong ni Jake sa akin habang nililist ang hulog namin. Nakasandal siya noon sa motor niya habang hawak ang maliit niyang notebook kung saan nakasulat lahat ng pangalan ng may utang sa kanya.
Okay naman. Pasado. Konti na nga lang matatapos ng SEM. Sagot ko, kahit pagod at stress ako sa sitwasyon namin, masaya pa rin ako kapag usapang school dahil pakiramdam ko, yun na lang pag-asa kong makaahon kami balang araw. Mabuti naman. Sagot niya. Tahimik lang siyang tumango habang nagsusulat. Pero napansin kong parang natutuwa siya tuwing kinukwento ko yung tungkol sa pag-aaral ko. Naging normal na lang sa amin iyon. Sanay na akong makita siyang halos araw-araw na dumadaan sa tindahan. Minsan nga, kapag hindi siya dumaan, parang may kulang sa araw namin. Hanggang sa isang araw, wala akong pasok at dinalhan ba naman ako ng electric pan ni Jake. Nagulat ako nang hihinto niyang motor niya sa harap ng tindahan at may inilabas siyang malaking kahon. Halos mapatingin pa yung mga kapitbahay namin dahil mukha talagang bagong bili yung dala niya. Ano to? Wala akong panghulog dito. Tanggi ko. Kinabahan agad ako dahil baka dagdag na naman iyon sa utang namin. Bigay ko sa'yo. Nainitan ka kasi dito sa tindahan mo. Sayang ganda mo. Banat niya sa akin. Napangiti pa siya habang hinaabot yung electric pan. Ikaw ha, pag anak ko sayang. Ang tagal-tagal ko na dito oh. Di mo man lang ako binigyan. Bukas bigyan mo ako ng aircon. Banat ni mama. Napatawa kaming lahat dahil sa sinabi niya. Minsan lang namin makita si mama na ganoon kasaya matapos lahat ng problema namin. Lipas ka na, Mama Leia. Biro ni Jake. Salamat ah. Benta ko sa'yo tong electric pan tapos less mo na lang sa utang namin. Biro ko. Kahit natutuwa ako, nahihiya pa rin akong tumanggap ng libre mula sa kanya. Hindi pwede. Sagot niya sa akin. Miss Jamie, nabuhay kami sa utang. Pero mayroon kasing nangyari sa asawa ni Aldrin at kailangan na kailangan niya ng pera. Naaksidente raw ito at kinailangang maospital agad. Kaya nagmamadali si Aldrin na makasingil sa lahat ng may utang sa kanya. Dati, kahit papaano, nakakapagbigay pa si mama ng paunti-unti. Pero noong mga panahong iyon, halos wala na talaga kaming maibigay. Si mama, sinisingil niya. Pero wala naman siyang maibayad dahil sapat-sapat lang ang pera namin. Minsan nga, kahit pambili ng ulam, inuutang na lang namin sa kapitbahay. Nakikita ko kung paano umiiyak si mama sa gabi habang nagbibilang ng pera. Tapos, bigla na lang mapapahawak sa ulo dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Hanggang sa isang araw, pinagbabantaan na kami. May mga tao na pumupunta sa tindahan at nagsasalita ng malakas para marinig ng mga kapitbahay namin. Sinasabihan kami na kung hindi kami makakapagbayad, kukunin daw yung mga gamit namin sa bahay. May pagkakataon pa na hinampas ni Aldrin yung lamesa sa tindahan namin habang galit na naniningil. Kaya dahil sa takot namin, ay nangako na magbabayad na kami. Kahit hindi namin alam kung saan kukuha ng pera, napilitan kaming magsabi ng petsa para lang tumigil muna sila sa pagbabanta. Pero habang papalapit ng papalapit yung araw ng bayaran, lalo naman akong kinakabahan. Galing ako nito sa school, huminto sa tapat ko si Jake. Pauwi na sana ako noon habang bitbit ang mga libro ko. Mainit yung panahon at ramdam na ramdam ko yung pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Bigla akong narinig yung tunog ng motor niya sa tabi ko. Nang lingunin ko siya, nakatingin agad siya sa akin na para bang napansin niyang may problema ako. Lungkot mo yata? Tanong niya sa akin. Sa dami ng iniisip ko at pakiramdam ko din kasi kaya nagkabaon-baon sa utang sila mama ay dahil na rin sa pag-aaral ko. Habang nakatingin ako sa kanya, pakiramdam ko, sasabog na yung dibdib ko sa bigat ng iniisip ko. Iniisip ko noon na kung hindi sana mahal yung tuition ko, baka hindi na umabot sa ganoon kalaki ang utang namin.
Tinignan ko si Jake. Busy ka ba? Tanong ko. Pauwi na ako. Sagot niya sa akin. Pwede ba ako bumisita sa bahay niyo? Mayroon lang kasi kung sasabihin sa'yo. Saad ko. Kahit nahihiya ako, parang siya lang yung taong naiisip kong malalapitan sa oras na iyon. Sigurado ka? Tanong niya. Parang nagulat pa siya sa sinabi ko dahil hindi naman ako basta-basta sumasama sa kanya. Tumango ako, kaya pinasakay na niya ako sa motor niya at pumunta kami sa bahay niya. Tahimik lang ako buong biyahe habang mahigpit na nakahawak sa bag ko. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Pero desperado na talaga ako noon. Magandang bahay niya at mayroon din itong 2 kotse. Pagpasok pa lang namin sa gate, nanlaki agad ang mata ko. Malayo iyon sa simpleng bahay na inaasahan ko. Malinis yung bakuran, may halaman sa gilid, at maliwanag ang buong paligid. Sa isip-isip ko, doon ko mas lalong na-realize kung gaano siya kayaman kumpara sa inaakala namin. Wala ka bang pamilya? Taka kong tanong, dahil parang siya lang mag-isa sa bahay niya. Tahimik kasi yung bahay at walang ibang tao akong nakita. Single ako. Magulang ko nasa India pati mga kapatid ko. Sagot niya sa akin. Bakit nandito ka sa Pilipinas? Taka kong tanong. Dama mo kasi na matagal na siya dito dahil sa galing niyang magtagalog. Halos wala na nga siyang accent kapag nagsasalita. Matagal na ako dito. Dito na rin ako nasanay. Sagot niya habang inaayos yung susi ng motor niya sa mesa. Upo ka muna. Offer niya. Maayos niyang inayos yung upuan para sa akin bago pumunta sa kusina. Maya-maya, bumalik siya na may dalang juice at tinapay. Binigyan niya muna ako ng juice at tinapay para merienda. Mabait naman talaga siya at magaan kausap. Habang kumakain ako, pakiramdam ko parang pansamantalang nawala yung bigat ng nararamdaman ko. Tahimik lang yung paligid at parang ang layo sa gulo ng buhay namin. Ano pala gusto mong sabihin? Tanong niya sa akin. Doon na ako napahigpit ng hawak sa baso ko. Ilang segundo muna akong natahimik dahil hindi ko alam kung paano sisimulan. Nahihiya ako, pero mas nangingibabaw yung takot ko para sa pamilya namin. Hindi na ako nahiya na magsabi sa kanya. Sinabi ko ang tungkol kay Aldrin at sa pagbabanta nito sa amin. Pati yung pag-iyak ni Mama gabi-gabi. At yung takot namin na baka mapahiya o mapaalis kami sa bahay kapag hindi kami nakabayad. Uutang sana ako ng 30,000. Kahit anong kapalit, gagawin ko. Paliwanag ko. Halos manginig pa yung boses ko habang sinasabi iyon. Dahil alam kong malaking halaga yun para sa amin. Kahit ano, mabilis akong tumango. Tumingin siya sa akin at sa katawan ko. Ramdam ko noon yung kabat hiya habang nakaupo sa harap niya. Sa isip-isip ko, baka iyon yung hinihintay niyang kapalit para tulungan kami. Alam ko nang ibig sabihin noon, kaya sinabi ko sa kanya, Miss Jamay, okay lang kahit yung gusto niya sa akin. Kahit masakit sa loob ko na isipin iyon, handa akong gawin noon dahil pakiramdam ko, wala na talaga kaming ibang malalapitan. Huminga ito ng malalim. Maganda ka, pero hindi naman ako ganun lalaki. Alam kong dama mo naman na gusto kita. Pero, hihintayin kong tamang oras. Sagot niya sa akin. Napatingin ako sa kanya ng matagal dahil hindi ko inaasahan yung sagot niya. Sa totoo lang, handa na akong marinig na may kapalit yung tulong niya. Pero kabaliktaran ang ginawa niya. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o matutuwa. Sa unang pagkakataon, parang may respeto akong nararamdaman mula sa isang lalaking hindi ko inaasahang magkakaroon ng malasakit sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko nakuha yung 30,000.
kaya medyo nagtampo ko sa kanya. Pero kinabukasan, nakita ko siya sa tapat ng tindahan namin. Mayroon inaabot kay mama na pera. Kagigising ko pa lang noon at magbubukas sana ako ng tindahan nang makita ko silang nag-uusap sa labas. Halos manginig pa si mama habang hawak yung perang ibinibigay ni Jake. Wala yung interes. Rinig kong saad. Napatingin sa akin si Jake, kaya naglakad ako palapit sa kanila. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Halo-halong hiya, gulat, at pasasalamat. Hindi ko akalaing tutulungan niya kami nang walang hinihinging kapalit. Todo pasasalamat si mama kay Jake dahil sa kabutihan nito. Halos maiyak pa siya habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Si papa naman, tahimik lang, pero kita ko yung gaan ng loob niya dahil sa wakas ay nabawasan kahit papaano yung problema namin. Naging okay ng lahat sa amin at medyo umu-okay na rin ang tindahan. Unti-unti kaming nakakabangon. Nadadagdagan ulit yung mga paninda namin at hindi na tulad dati na halos walang laman yung estante. Kahit paano, nakakabayad na rin kami ng maayos sa mga utang namin. After 2 years, ay nakatapos na rin ako ng pag-aaral. Araw ng graduation ko noon at halos maiyak si mama habang pinapanood akong umakyat sa stage. Pakiramdam ko, lahat ng hirap namin ay kahit paano may bunga na rin. Regalo ko sa'yo. Congratulations. Saad ni Jake. Paglabas ko ng school, may hawak na siyang maliit na kahon na maayos ang pagkakabalot. Nang buksan ko iyon, isang mamahaling relo ang laman. Hindi ko alam kung paano ako magre-react dahil hindi naman ako sanay makatanggap ng ganoong klaseng regalo. Thank you. Saad ko. Pwede ba kitang ayain ng dinner? Tanong niya sa akin. Miss Jamay, hindi ko alam. Pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Simula noong tinulungan niya kami, mas lalo ko siyang nakilala bilang mabait, responsable, at marunong rumespeto. Hindi siya tulad ng iniisip ng ibang tao tungkol sa mga nagpapautang. Sure, sagot ko. Doon nagsimula ang lalo naming pagkakalapit na dalawa. Hanggang sa nanligaw na siya at sinagot ko na ito. Madalas niya akong sunduin pagkatapos ng trabaho ko at ililibre sa simpleng kainan. Hindi niya ako minadali at palagi niya akong pinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. Unti-unti, nahulog na rin talaga yung loob ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin kila mama ang lahat. Natatakot ako noon dahil sa laki ng agwat ng edad namin at baka isipin nilang mali yung relasyon namin. Habang nasa bahay niya kami at mayroon nang nangyayari sa amin, ay bigla niyang sinabi na balak niya akong dalhin sa India para ipakilala sa pamilya niya. Pero sabi ko naman na sa magulang ko muna. Nagulat ako dahil seryoso pala talaga siya sa akin. Hindi lang basta relasyon ang gusto niya, kundi pamilya at kinabukasan kasama ako. Bumili siya ng regalo at pagkain na dadalhin sa bahay. Halos mapuno yung sasakyan niya ng prutas, cake, at kung ano-anong pagkain para kila mama at papa. Kinakabahan pa ako buong biyahe dahil hindi ko alam kung paano nila tatanggapin ang balita. Nagulat naman sila mama na dumating si Jake doon. Akala nila noon, maniningil lang siya gaya ng dati. Pero hindi nila inaasahan na iba palang pakay niya. Inamin niyang relasyon naming dalawa at hindi naman sila tumutol. Tahimik muna si Papa habang nakikinig. Pero nang makita niyang seryoso si Jake at maayos ang intensyon nito, pumayag din siya. Si Mama naman, natatawa pa habang pinagmamasdan kaming dalawa. Dahil dyan, wala na kaming utang sa iyo. Ikaw nang may utang sa amin. Biro ni Mama kay Jake. Napatawa kaming lahat dahil doon. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng problema namin, parang naging magaan na ulit ang lahat. Yes, Mama. Sagot ni Jake.
Maayos ang lahat, hanggang sa nabuntis niya ako. Masaya siya dahil sa edad niya, ay gustong-gusto na rin niyang magkaanak. Sobrang alaga niya sa akin simula nang malaman niyang buntis ako. Halos ayaw na niya akong pagtrabahuhin at lagi niyang sinisiguradong maayos yung kalagayan ko. Miss Jamie, ngayon nandito na ako sa India. Dito rin naman balak magpakasal at manganak. Kahit malayo ako sa pamilya ko, masaya ako dahil maayos yung trato sa akin ng pamilya ni Jake. Tinanggap nila ako ng buong puso at excited na rin sila sa magiging anak namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nagmamahal, Evelyn. Napakagandang kwento ng buhay, Evelyn. Isang kwento na nagsimula sa abo ng pagsubok, ngunit nagtapos sa ginto ng tagumpay at pag-ibig. Kayo, mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Evelyn? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.